Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 19, 2025, Wednesday. Mas tumaas ang chance ng development ng posibleng bagyo na minomonitor natin sa may Timog Silangan. May mga bagong datos na lumalabas at nagkakasundo na ang mga international weather agencies sa forecast sa posibleng mabubuong bagyo at dadaan yon dito sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Katimugang Mindanao. May shear line sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon at may amihan o northeast monsoon na nakakaapekto sa nalalabi pang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang easterlies ang nagbibigay ng mainit, maalinsangang hangin na magpapaulan sa hapon o gabi. Sa Davao Region, Socsargen, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Kadalasan mahina hanggang katamtaman sa umaga tapos may mga biglang buhos at malalakas na bugso pagsapit ng hapon o gabi. Dahil ITCZ ang driver, pwedeng maulit ang 2 hanggang 3 bugso sa iisang araw lalo na kung may dagat at kabundukan na sasalo ng kaulapan. Posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha sa mababang lugar at pagguho sa gilid ng bundok kung matagal nang nababasa ang lupa. Sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao umiiral ang shear line kaya madalas ang makulimlim na langit na may ambon na humahaba at lumalakas kapag lumalapat ang linya ng ulap sa kabundukan. Hindi ito kasing ingay ng thunderstorm pero kaya nitong mag-ipon ng dami ng ulan sa loob ng maraming oras. Bantayan ang mga lansangang nasa gilid ng bangin at mga tulay na dinadaanan ng tubig baha kapag sumabay ang pagtaas ng ilog mula sa upper slopes. Sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora, Quezon at Camarines Norte, ang easterlies ang humihila ng mahulumigmig na hangin mula Pasipiko. Malinaw ang pattern, pwedeng maaliwala sa umaga pero pagdating ng tanghali ay magkaroon ng kumpul ng ulap at babagsak ang bugso ng ulan. Kadalasan may kasamang kulog at malalakas na ihip. At normally, ang unang tatamaan ay ang mga baybaying nakaharap sa silangan at ang mga lugar na nasa paanan ng bundok. Sa Batanes at Ilocos Norte, amihan ang nakakaapekto, maulap na langit na may mga pag-ulan na kadalas ay banayad ngunit tuloy-tuloy. Mababa ang banta sa karamihan ng oras pero pwedeng magpababa ng visibility at magpasanhi ng madulas na kalsada. Mas ramdam ang lamig sa madaling araw at gabi kaya planuhin ang lakad kung maagang lalabas o magmamaneho sa kabundukan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap din ang posibleng maranasan na may tsansang biglaang ulan, lalo na sa hapon at gabi dahil sa impluensya ng ITCZ. Hindi ito tuloy-tuloy pero pwedeng malakas sa loob ng maikling panahon. Bantayan ang mga lugar na palaging binabaha at ang mga creek na mabilis umapaw kapag may thunderstorm. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na posibleng magparanas ng panandaliang pag-ulan o thunderstorm gawa ng easterlies. Tipikal ang maalinsangang umaga, mainit na tanghali at biglang buhos sa hapon. Kapag napansing biglang dumidilim mula sa silangan at may kulog sa malayo, mataas ang chance susunod ang buhos ng ulan sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Sa forecast wind and coastal water conditions sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula Hilagang Silangan. Ang dagat ay moderate to rough na may taas ng alon mula humigit kumulang 1.5 hanggang 4 meters. Ito ay sapat para maging delikado sa maliliit na bangka lalo na kung sasabayan ng thunderstorm outflow. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Hilaga at slight to moderate ang taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ngunit alalahanin na pwede itong biglang tumaas sa paligid ng malalakas na ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, Silangan hanggang Hilagang Silangan ang ihip, slight to moderate ang dagat, nasa 0.6 hanggang 2.5 meters at mas tumitindi sa hapon dahil sa sea breeze at sa gabi kapag may pag-ulan malapit sa baybayin. Update tayo sa posibleng tropical cyclone sa susunod na linggo. Ayon sa mga bagong datos mula sa International Model Guidance at sa Ensemble Perspective na katulad ng nakikita sa mga multimodal visualization. Habang lumilipas ang araw, mas lumilinaw ang signal na pwedeng may mabuo sa labas ng Timog Silangan ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita ng GFS model ang simulation ng unang anyo ay isang mababaw na sirkulasyon o low pressure area na unti-unting iikot habang kumakain ng init at halumigmig ng dagat. Kung pabor ang kapaligiran,
kapaligiran, mainit ang sea surface temperature, sapat ang moisture at mababa ang vertical wind shear, may chance itong maging tropical depression at umangat sa tropical storm. Sa ngayon, sinasabi sa forecast track na ang direksyon ng bagyo ay kikilos pa west hanggang west-northwest mula sa labas ng Timog Silangan papasok sa PAR, tatawid sa southern Luzon, dadaan sa bahagi ng Central Luzon at lalabas patungong West Philippine Sea. At pagkatapos ay posibleng magtuloy sa Vietnam area. May ilan ding senaryo gamit ang Google DeepMind na sa Visayas ang direktang daan at mayroon ding bahagyang pahilaga. Ang logic dito, kapag mas marami ang model na magkakatugma ang direksyon, mas mataas ang probability ng rutang iyon. Sa kulay ng mga marka, maraming green dots ang lumalabas na tumutugma sa antas ng tropical storm. Ngunit may ilang run na nagpapahiwatig ng mas matibay na lakas kung lalo pang iinit ang dagat at hihina ang shear sa kahabaan ng track. Mahalagang tandaan na long range pa ang forecast na ito kaya malaki ang posibilidad sa pagbabago ng takbo, bilis at lakas. Kung babagal ang sistema, mas lalaki ang rainfall totals at mas tatagal ang pagbaha sa Ilog Basin. Kung bibilis, mas maiksi ang wind flow per area pero maaaring mas matalas ang hangin dala sa landfall o close pass. Kapansin-pansin din na pagkatapos ng unang sistemang ito sa unang bahagi ng December ay may lumilitaw pang isang disturbance sa extended guidance. Ngunit kalat-kalat pa ang mga model track kaya hindi muna natin bibigyan ng pansin maliban sa paalala na aktibo pa ang Pasipiko at hindi pa tapos ang peak ng ulan para sa maraming probinsya. Sa konteksto ng amihan, habang tumitindi ito sa norte, mas nagiging maalon ang kanlurang baybayin ng Luzon at mas lumalakas ang bugso ng hangin tuwing hapon hanggang gabi. Ang ganitong setup, amihan sa taas, ITCZ sa baba, easterly sa silangan, ay nagdudulot ng malawak at magkakaibang uri ng ulan. Mahabang ambon sa ilaga, malalakas na bugso sa silangan at katimugan, at mga panandali ang buhos sa sentro. Kahit walang opisyal na bagyo, maaaring mataas pa rin ang impact kung sabay-sabay ang mekanismo. Tandaan, ang tatlong core takeaway para sa araw na ito. Una, ITCZ sa katimugang Mindanao at kalapit na lugar, ang magdadala ng paulit-ulit na buhos, kaya bantayan ng biglaang pagbaha at pagguho lalo na kung malambot ang lupa at may naunang ulan nitong mga nakaraang araw. Pangalawa, shear lines sa silangang Cordillera, Cagayan Valley ay maaaring maghatid ng mahabang ulan na hindi kasing lakas ng thunderstorm pero may mataas na rain total kung tatagal sa maghapon. Pangatlo, easterlies ang magbibigay ng bugso sa hapon o gabi sa silangang Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Habang ang amihan ay patuloy na magpapaalon sa hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Para sa dagat, itala ang taas ng alon sa hilagang Luzon 1.5 hanggang 4 meters. Sa Mindanao, 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, 0.6 hanggang 2.5 meters. Ngunit laging mas mataas kapag merong thunderstorm. Sa binabantayang posibleng bagyo na nanatiling nakaposisyon ng senyales na maaaring may mabuo pagsapit ng weekend, karamihang senaryo ay tropical storm na tatawid ng Visayas o Southern Luzon bago lumabas sa kanluran. Habang hindi pa tiyak ang detalye, sapat na ang impormasyong ito para makapaghanda agad ng mas maaga at hindi maging kampante. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.